Grabe. Ayan na. Ayan na yung mga hilot. Nako, tingnan ninyo. Mali yung positioning niya. Na-deform na spine, bumalik lang siya ng kusa. Na-deform ang spine? Bumalik ng kusa? Ano yan? Walang ganyan. Hindi po bumabalik ng kusa yan kung deformed man yan. Ngayon, from that point, tinutulak namin dati ng paa. Tinutulak ng pa. My God. Noon, akala ko kasi dati, okay yun. Kuya, ano to? Trial and error ba to? Laro-laro lang ba ang ginagawa mo? Marami pong napapahamak sa maling akala. National TV to eh. National TV to eh. Sige, galingan mo. Galingan mo, kuya. Ngayon, noong November 2025, nakipagkita ulit sa akin si Jesus Christ. Oh my God. Yung naglabasan yung mga bagong technique. Today, may lumabas sa feed ko from GMA Public Affairs, yung resibo segment nila. May babae na masakit ang likod at nagpahilot. Pero inapak-apakan daw ang likod niya, kaya ngayon hindi na siya makalakad. Dati, kaya niya namang kumain, tumayo, maligo, umupo, pero right now, unbearable na yung pain niya at hindi siya makalakad. Dahil daw yan sa inapak-apakan ang likod niya. So now, panoorin natin yung side naman ng manghihilot at kung ano ba talaga yung nangyari. Grabe. Sobrang sakit. Sabi niya, masakit pero tinitiis. Guys, as a physical therapist, no, in physical therapy world, ang lagi naming tinatandaan is to respect the patient's pain. Kahit anong klaseng pain pa yan, you have to respect that pain. And the fact na sabi ng patient, masakit pero tinitiis niya lang, hindi yan maganda. Kapag unbearable na pain ang nafe-feel ng patient habang ginagawa ang treatment, it's a no-no talaga. Big no-no yan. Diyan pa lang red flag na yan siya. Our patients come to us for relief of their pain, and the fact na mas lumala yung pain nila, may naitulong ba tayo sa kanila? Di ba wala? Kasi gusto kong bumalik. Ang iyak. Oo naman. Iyak yan doon. Oh my God. Okay pa ako, nakakaligo ako, nakakain ako ng ako. Pumunta ako sa hirap na hirap na ako. Basta magkakuha lang sila sabi na, sorry ma'am, kung nagawa kami ng mali. Sabi po sila sa akin, ma'am, sinisiraan nyo kami. Sa inyo naman yung ano niyang balik. Grabe, hindi dapat natin i-blame yung patient. We are the ones who provide treatment, so responsibility natin ang pasyente. And the fact na it's a manghihilot, syempre hindi nila alam yan. And igagaslight ka talaga. Ayan na yung manghihilot. So, ginagawa namin dyan, ito, di ba kunwari ito, tatlong unan yan, binababad namin. Kunwari, may tama ka sa spine, dito sa may lower back. Nilalagyan namin yan. Tama ng sa ganyan, spine. Tapos binababad namin ng ganyan. Yan! Oh, improper positioning. Nako, tingnan ninyo, mali yung positioning niya. First, dapat alam muna natin ano ba yung condition ng patient. Hindi tayo pwedeng mag-treat. In physical therapy bawal kaming mag-treat ng pasyente kapag hindi namin alam yung diagnosis niya from the doctor. That's why we always ask for doctor's referral kapag tumatanggap kami ng pasyente so that alam namin ano ba yung condition ng patient at ano ba yung mga recommendations ng doctor. Now, kapag sinabi nito ni Kuya na kung wari, may tama ka sa spine. That's a very broad term, no? At hindi yan yung pwedeng maging basis ng treatment. Kasi yung tama sa spine, hindi yan specific na condition. Maraming possible na spinal conditions ang lumabas dyan. At bawat conditions, iba-iba ang treatment approach natin dyan. Para yung mga na-deform na spine, bumalik lang siya ng kusa. Na-deform ang spine? Bumalik ng kusa? Ano yan? Walang ganyan. Hindi po bumabalik ng kusa yan kung deformed man yan. Ngayon, from that point, tinutulak namin dati ng paa. Tinutulak ng pa. My God. Gulat ako doon Kasi noon, akala ko kasi dati, okay yun. Akala ko kasi dati, okay yun. Kuya, ano to? Akala mo dati, okay lang. Trial and error ba to? Laro-laro lang ba ang ginagawa mo? Marami pong napapahamak sa maling akala. Hindi po pwedeng, akala ko dati okay lang yun. Walang ganon. Tinutulak namin ng paa ng pa-push, hindi pa sipa. Tinutulak namin ng pa... Sorry. Tawang-tawa ako. Tinutulak namin ng paan ng papush, hindi pasipa. May pinagkaiba ba dun? Pag tinulak mo ng papush, hindi ba parang sinipa mo na din yun? Or pag sinipa mo or tinulak mo,
papush yon. Same lang yon, Diyos ko. Papush lang. Alam mo yung national TV to eh. National TV to eh. Sige, galingan mo. Galingan mo, kuya. Eh, para makita talaga. Para Ayan, makita talaga. ilaban mo yan. Ilaban mo yan. Ito, nandyan yan. Kaya ka, boy. So, ganito yung ginagawa namin. Yan. Ay, teka lang. Ilalag. Pwede tayo bulsa. So, from this point, yan. Katulad yan. 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 Kahit ikaw, halika. Halika, sir. Halika. Hawakan mo. Ayun, naka-usli. Ayan. Nakausli. Teka lang. Hawakan mo muna yung sa akin. Okay, ang tinutukoy niya dito, probably, yan ay, okay, probably yan ay sacral spine. Yan, dito sa part ito. Para yung naka-usli na yan, lumubog. Ayaw mo, no? May correct. May correct kahit papano. Nakausli ipapalubog or ma-correct? No. Pwedeng ma-fracture, pwedeng ma-dislocate, no? Pwedeng ma-push ang vertebra niya. At kapag ma-push yan, anong mangyayari sa spinal cord? Pwedeng ma-impinge, pwedeng matamaan, pwedeng magkaroon ng paralysis ang patient. That's why hindi na makalakad ngayon ang pasyente niya. Yan yung dati namin ginagawa. Oh, naalala ko na, yung sinasabi niyang nakalubog, ang tawag doon ay dimple of Venus. In medical term, ang tawag doon, posterior superior iliac spine. Papakita ko siya dito. Yan po ay normal, no? Hindi lahat ng tao may dimple sa likod. Probably because merong fats dyan, kaya na-covered ang dimple, hindi siya visible. Pero, majority, may ganyan. Pero hindi lahat meron. And it doesn't mean na may problem kapag hindi nakikita yung nakalubog dyan sa likod. It's probably just because of the fats na nandyan, kaya hindi siya visible. And hindi mo yan pwedeng ipalubog, hindi mo yan pwedeng ipa-appear, pilitin na umappear, kasi pwedeng ang ma-push ang vertebra dyan at magkaroon ng problem with the spinal cord. Ngayon, noong November 2025, nakipagkita ulit sa akin si Jesus Christ. Oh my God. Nakipagkita daw sa kanya si Jesus Christ. Kuya naman, ano to? By appointment ba yan? Or pili lang yung pwedeng makipag-meet kay Jesus Christ? Diyos ko. Oh my God. Natitrigger yung galit ko. Charis. Yung naglabasan yung mga bagong technique. Doon naglabasan ng mga bagong technique. Ano to, kuya? Special ka? There's something special about you para ibigay sa iyo yung mga ganyang kind of treatment techniques. Hindi po ganun. Ngayong 2026, guys, ang treatment approach ay dapat backed by research, dapat evidence-based yan. Hindi pwedeng i-claim na anak siya ng Diyos, pinakitaan siya ng technique ng Diyos. Please, huwag kayong maniwala sa ganun, okay? So, ayun guys, disclaimer lang na yung reaction ko ay based lang din sa napanood kong video at hindi pa to yung buong video kasi bukas pa to i-release sa GMA News. And yun nga, marami pang pwedeng underlying cause dyan, marami pang pwedeng maging reason behind dun sa nangyari sa babae. And malalaman natin yan once the full story ay na-release na bukas sa GMA News. And para sa lahat, no, please consult your doctor, please. Huwag po kayong pumunta sa mga manghihilot, lalo na kapag meron kayong nararamdamang masakit sa inyong spine, sa inyong buto, or kahit saan. Kasi sa pagtitipid natin, mas napapahamak tayo. And mas important na mag-invest tayo with our health. Alam ko naman hindi ganun ka-accessible yung healthcare natin, pero as much as possible, iwasan natin yung mga ganyang kind of treatment kasi mas lalong lumalala, mas napapamahal, mas napapagastos tayo. Pero again, ito ay yung introduction pa lang ng story. So, titingnan natin kung ano ba talaga yung buong story nito, no? Para makapag-react tayo ng kompleto. Yun lang naman.